Hello po mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay okay po sila at nasa mabuting kalagayan. Alright, so sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so let us now proceed no, sa ating pong discussion sa episode nito. Ang topic po natin ngayon ay may kinalaman po 'no, sa lupa na, namana nila na isang, tinatawag nating, galing sa emancipation patent, okay. At, ang issue nila dito ngayon is yung, paghati-hati nito dahil karamihan po sa mga tagapagmana ay pumanaw na at, so meron silang may panukala sila kung ano bang dapat gawin nito, kung ipangalan ba ito sa isang tao na lang na buhay pa 'no. So ito po ay, bibigyan natin ng daan 'no, ah, sa ang katanungan po sa'tin ay pinadala po sa'tin ni Elizabeth Medina. Okay, sabi niya, basahin ko na lang ha. Sabi niya, "Attorney, yung title na po na nakapangalan sa lola ko ay Emancipation Patent." Okay. Sa hindi pa po nakakaalam kung anong Emancipation Patent 'no, ito po ay isang titulo na issued po 'no, ayon sa Presidential Decree number 27 na kung saan ito po ay batas 'no, na panahon pa ng, ni Ferdinand Marcos Sr. 'no, na siya ay naging presidente in the 70s 'no, na kung saan lahat ng rice and corn, land 'no, na ay kinovered po ng land reform, okay. At ito'y kukunin po ng gobyerno, at bibilhin 'no, at, pinagbili din sa mga farmers 'no, na 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 napili na bilang mga land reform beneficiaries at babayaran po nila ito ng amortization for 30 years 'no. So, yung mga lupa dito na ay yung covered nito ay mga rice and corn lang po 'no, mga lupa, during the time 'no. Pero sa ngayon po, yung ating pong Comprehensive Agrarian Reform Law ay covered na po lahat ng, mga agricultural land regardless kung anong tanim mo diyan. So, in excess of 5 hectares, okay, na retention limit po. So, yun pong tanong niya, it appears na base sa sulat niya, sabi niya, yung emancipation patent, titulo po 'yan 'no, okay, sa ilalim ng PD number 27. Ay namayapa na po siya yung kanyang lola, okay. 10 ang mga anak, isa na lang ang buhay, okay, isa na lang ang buhay na anak 'no. Need pa ba na ipangalan muna sa nag-iisang buhay para ma-regular ang title? Una, desisyon po ng mga surviving heirs po niyan kasi base sa sulat mo 10 magkakapatid, okay. Isa na lang ang buhay na kapatid. Ang gusto yung sabihin ay dahil buhay pa isang kapatid ay ipapangalan na lang yung titulo 'no, doon sa nabubuhay pang kapatid. Okay, ganito kasi yan 'no, 'pag ang isang tao kasi katulad niyan, mayroon siyang, emancipation patent, titulo rin po 'yan. Mapapalitan po 'yan 'no. Kanino mapupunta po diyan? Eh, siyempre do'n sa mga tagapagmana. Sino yung tagapagmana? Of course, mga compulsory heirs, yung anak ng inyong lola. Now, isa na lang ngayon ang nabubuhay na anak. Eh, wise ba na ipangalan na lang doon sa isa na lang? Eh, hindi po sa akin po 'no. Pananaw ko po hindi po wise na doon yung ipangalan. Una, we will assume na maaaring may edad na po 'yan. Pangalawa, eh, unfair po doon sa ibang mga surviving heirs. Tandaan po natin, kung 10 silang magkapatid, okay, isa na lang nabubuhay, yung mga 10 yung siyam na namayapa na, siyempre po may mga anak po yan, may pamilyang naiwan. So, sino po ang tagapagmana nila? Siyempre po yung mapumanaw ng mga kapatid, ang kanilang mga tagapagmana ay yung kanilang mga surviving heirs. Sino yun? Asawa at mga anak nila. So, kung yung asawa at anak nila ay nandiyan, tapos ipapangalan lang yung titulo 'no, doon sa isang kapatid na buhay pa, ang problema po niyan 'pag nawala siya, ay di malaking problema po, malaking gastusan, okey? At saka unfair po doon sa mga surviving heirs nung mga anak
na pumanaw na 'no. Siyempre may pamilya 'to, unfair naman na dapat mapakinabangan nila yung kanilang mana ay hindi natuloy kasi ipinangalan lang doon sa, isang kapatid na buhay pa. So, hindi po puwede pong gawin niyo 'yun, kung magkakasundo kayo pero it is not a wise, decision na iisa sa isa na lang na porke buhay pa ang isang kapatid doong ipapangalan. Malaki pong problema niyan pagdating ng araw. Una, bawat tandaan po natin, okey, ang gagawin kasi ninyo 'pag sa ganyan, bago niyo mailipat 'yan, magkaroon muna kayo ng tinatawag na settlement of estate or kung nakakasundo lahat, extrajudicial settlement of estate and partition. Para 'pag sa gano'n, ang mga tagapagmana, ay mapakinabangan nila, mailipat sa kanila yung pagmamay-ari ng lupang iyan. Kasi ang mangyayari po diyan, yung mga namayapang kapatid na siyam, ang kanilang mga anak, by right of representation, sila ngayon yung hahalili 'no, doon sa naiwan, sa parte ng kanilang magulang. Okay, ganito 'yan, 10 yung anak, okay, may lupa. Ibig sabihin, kahit na namayapa na yung siyam, ang pang-partition niyan, dapat 10 pa rin. Oo, 10 pa rin 'yan. Kasi sa batas po, equal sharing po 'no, ang mga compulsory heirs. Okay, 10. So, 10 sila magkapatid, 10 din yung iparte yung lupa kahit na namayapa na nung siyam, okay. So, ang mangyayari niyan, yung mga anak nung mga siyam na yon o pamilyang iniwan, siya po'y hahalili doon sa 1/10. So, kung 10 yan, yung 1/10 noon mapupunta doon sa mga naiwang o naulila ng namayapa ng anak ng inyong lola, okay. So, mangyayari diyan ngayon ay maaaring dadami ang pangalan doon sa titulo ng lupa, maaari pong gano'n. So, kaya napakaimportante na magkaroon na ng partition doon sa lupa. Bakit? Para yung nagkasundo na kayo sa extrajudicial settlement halimbawa, itong isang lupang ito, parting ito halimbawa ay ay, ah, ay mapupunta doon sa anak na panganay, okey? Dahil wala na yung anak na panganay, yung kanyang share mapupunta doon sa kanyang mga naiwang mga anak niya o asawa niya. Gano'n din yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, okey? Hanggang sa mangyari yung isa naman na naiwan, surviving kapatid, ay yung kanyang 1/10 share ay mapupunta sa kanya lang. Maliban na lang kung, sasabihin niya, medyo matanda na ako, gusto ko nang ilipat ito sa aking may pamilya siya, 'no, sa aking anak, magwi-wave siya, puwede po 'yun. But it's not advisable na lahat po ng lupang iyon mapapangalan sa bisa ng inyong extrajudicial settlement, magkaroon kayo ng panibagong titulo, ma-cancel po yung emancipation patent, magkaroon kayo ng panibagong titulo. At this time, nando'n po 'no, lahat po ng ari-arian ay magiging co-owner po lahat ng mga surviving heirs. So medyo hindi siguro practical dahil biro mo kung bawat isang kapatid, merong 5, 10 anak din, napakarami po 'yun, but ina-allow naman po 'yan. So para maiwasan 'yun, mas convenient pa, ay mas mabuti pa ipagparti-partitionan ninyo 'yan. Pangalawa, 'pag nakapangalan na po 'yan sa isang kapatid na buhay pa, ang lalabas po niyan siya yung may-ari, siya yung registered owner, okey? Bilang registered owner ay may karapatan siya na ibenta niya ito, isangla niya ito na hindi na kailangan pa kailangan pa ang consent nung ibang, mga co-owners niya or co-heirs niya, 'no? Maliban na lang na meron silang kasulatan na yung isang kapatid na 'yan na ipangalan sa kanya yung titulo ay siya ay trustee lamang. Allowed naman po 'yan, pero dapat may maliwanag na kasulatan. Pero medyo komplikado pa 'yun, eh. Mas mabuti na ngayon pa lang ayusin na ninyo. That means, ayusin niyo 'yan, sa paraan na kung anong sinasabi ng batas. So, 10 kayong magkapatid, o i-chop-chop ninyo yung lupa into 10 parte, okay. Bawat isa yung 1/10 ibigay dun sa isang kapatid na namayapa na lahat, and then kung wala sila, yung kanilang mga anak, naiwang pamilya ang siyang hahalili dun sa parte namayapa ng kapatid. May tanong ngayon, paano yun kung isang kapatid ay namayapa, wala namang asawa at anak? Aba,
ang kanyang share no 1/10 niya ay mapupunta yan sa ibang kapatid 'no, na ibang kapatid at equal sharing sila doon sa nasabing lupa, okay. So, 'yan ang magiging kuwentada 'no, 'pag ang isang tao, ang isang kapatid ay pumanaw na walang asawa at anak. So, yung kanyang share niya mapupunta sa kanyang kapatid bilang mga collateral relatives, yung mga surviving na kapatid lamang, okay. Oh, so I hope na nabigyan natin ng kasagutan ang tanong sa atin ni Elizabeth Medina. So I hope 'no na, diretsuhin na lang ninyo, i-chop-chop ninyo into 10 parts yung namanang lupa at bawat yung 1/10 ibigay ito doon sa kanya-kanyang mga shares at magkaroon kayo ng partition. So to do this, aba'y kailangan magkaroon muna kayo ng pagpa-survey 'no, magkaroon ng partition 'no, and then partition agreement, and then you can have the property surveyed ng iyong geodetic engineer at upang bawat isa, yung 1/10 na 'no, ay magkaroon ng, ah, sariling subdivision and lot plan with approved technical description 'no. And then para ito later on yung 1/10 na yun kung gusto niyang magpatitulo, yes, mabibigyan siya ng sarili niyang titulo, okay. In short, yung mula sa kabuuan ng lupang yun magkaroon ng partition, eh, ihiwalay na po yun, mga 1/10 na yan 'no, upang sa gano'n bawat bawat heirs ay meron silang, titulo at meron silang, convenience kung gusto nilang ibenta nila, kung gusto nilang isanla o kung gusto nilang i-develop nila, magagawa nila yun. Kasi yung lupa na nakapangalan sa lahat in common ay mahirap yun, eh, kasi lahat sila merong karapatan do'n sa lupa 'no, kasi co-owner sila, co-heirs 'no. So, merong isang magtayo ng bahay do'n eh, baka yung iba kokontra, eh, bakit diyan, ako diyan, 'di ba? O dapat akin 'yun, o doon ka. So, magkaroon po ng, ah, hindi pagkakaunawaan later on. So, I hope 'no, nabigyan natin ng, katugunan ang katanungan sa atin ni Elizabeth Medina. Okay, bago tayo magpatuloy, notice lang po 'no, ang Batas Pinoy po meron na po tayong, page sa Facebook 'no. So paki-spread po yung good news 'no. You can reach me there 'no sa page po ng Batas Pinoy 'no, and you could, doon magkaroon tayo ng talakayan 'no, at mag-comment po kayo do'n, may tanong po kayo at sa abot po ng ating makakaya ay pipilitin po natin na masagot po 'yan 'no, and then na mabigyan kayo ng kaakibat na impormasyon o legal na kaalaman. Tulad ba ng sinasabi natin dito, tulad ng mga binabasa po natin mga sulat po sa atin ng ating mga viewers 'no, yung ating mga followers po natin. So, of course, I would like also to use, this opportunity to extend my thanks and appreciation doon po sa mga subscribers, viewers po natin, sharers and likers po natin 'no. Na because of you ay nagkakaroon po tayo ng motivation 'no, na ipagpatuloy pa ang ating, hikain na makapagbigay po tayo ng legal na kaalaman, impormasyon sa ating mga kababayan upang sila rin o kayo rin, ay may mapupulot sa ating pinag-usapan at sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again 'no, in the next, video po natin. God bless.